it started dun sa initiative na we wanted to come up with something para sa bubblegum. So, nagkataon lang na sabi ko, initiative na ano to, gawa tayo ng sarili natin. Kabatuan ko nung time ngayon si Antonio Rodfield, na gawa tayo na, no, it's about time kasi tagal na namin sa bubblegum. So, we wanted to come up with something. Then, nauwi sa ano kayang content ang pwede natin gawin for bubblegum. Nauwi dun sa bakit di tayo gumawa ng music video. Kasi nga, di ba, bubblegum is known for yung mga parody. Kaya lang inisip namin, pero kung nga tayo original, para hindi something na medyo ma-effort lang kasi hindi natin alam kung magiging catchy or magiging may hook ba yung mapuproduce natin kanta. Pero ang inisip lang natin, gawa tayo ng isang solid na concept na maganda yung kanta and at the same time maganda yung video. So, yun, nauwi dun sa unang kanta na nagawa namin, yung Kwek-Kwek. And then basically, yung Kwek-Kwek nanggaling ito sa isang group of nakipag-collaborate kami sa mga musikero. Pangalan ng grupo nila Maduming Kwarto. Which, madumi po talaga. Madumi talaga yung kwarto. Mainit. Nakakatawa kasi mga 6, 7, 8 months when we started collaborating kung ano yung gagawin namin. Pero minsan, wala kaming mga sulat. 8 months umabot, hindi namin alam kung bakit. Bigla na lang hinanap namin, actually naghahanap lang kami ng isang production team na basically willing to collaborate to, kumbaga, pag nasulat na namin yung song, sila yung magiging production team behind it. Yun yung Maduming Kwarto, yan si Seth yung isa doon. Yun na nga, Maduming Kwarto talaga, pagpasok namin doon, biglang meron silang material, yung Kwek-Kwek na kanta. Na actually hindi namin sinulat yung Kwek-Kwek. Galing to sa mga batang newly graduate na seryoso silang, meron silang group. Pino G. Si Pino G yung nagsulat. Sino pa ba? Pino G. Si Hush. Seryosong kanta talaga yun. Pero binigay nila yung idea na bakit hindi natin pang bubblegum, medyo balikin natin ng konti. So nagustuhan namin yung nagustuhan agad na. Tapos yun, doon nag-umpisa. So we basically re-record the song and then shoot namin sa Baguio yung music video. Tapos present namin sa bubblegum, which naging okay. So nung naging okay, sabi namin, gawa na tayo ulit. Parang nangyari yung Kwek-Kwek yung naging tulay namin eh. Kasi medyo for bubblegum, Kwek-Kwek medyo ano siya eh. Hindi naman dahil Kwek-Kwek ni Gwen na niluluto niya sa Baguio, di ba? Na, kumbaga, nakita ng bubblegum yung parang, oy, na-achieve nitong mga ito na original yung music. Tapos ang ganda ng music video. Parang doon nag-umpisa. Tapos, Doon din nagtapos. Tapos na. Yun na. Thank you. Tama ba? Tama, yun naman. So, yun. Actually, Kwek-Kwek yung naging take-off ng grupo. And then eventually, they were starting na maging ano lang siya, kumbaga content-wise lang siya. And then, the group realized that they can actually do good music, collaborating with musicians as well. Yung mga music kasi namin, Kwek-Kwek, totoong mga hip-hoppers, R&B artists yung tumutulong sa amin. And then sa Hugot, totoong mga EDM, DJs ang tumulong. So, hindi namin pinababayaan yung quality, and bubblegum is good enough na magkatiwalaan kami na maipalabas namin sa TV yun. Pero, technically, the group owns the contents. Thank you. Ano kasi, yung meron kaming, ang tawag doon, may notion kasi paminsan-minsan pag yung artista, may album, hindi ko alam, minsan baduy. Diba? Medyo baduyan. Ayaw namin maano nung ganon. Ayaw rin namin na magmukhang pilit na maggusto namin na mga artista gusto mag-album. All we want is for people to see that we enjoy what we're doing
And lumabas yun sa mga videos na ginagawa namin. Pero at the same time, ayaw namin masilip. Kaya nga nung ginawa yung kwek-kwek, totoong hip-hoppers yung gumawa ng kwek-kwek. Yung hugot na ginawa ng EDM naman yan, EDM. DJ ang gumawa ng music ng Legit hugot. DJ talaga. Itong Huli Ka Balbon, medyo reggae artists ang gumawa. So walang maihisilip dun sa music side. The good thing about Poly is naman kasi parang it's very rare din kasi yung ganitong setup. When we came in, everything is already done. Gugulat na naman sila, oh, may bago na namang music video. Oh, may bago na namang kanta. Then, like, it's not a typical setup. But then again, ngayon pa lang yata nila na-invento. I think you can ask them. Why do they need to buy us the CD? One of a kind. Wow! Kumunong ka. Fucking one of a Binawin! I think it's something. Well, I don't think we have to convince. I mean, realistically right now, I think sa amin, great pare pag binili nila yung, you know, yung CD right now. Nowadays, you know naman how it is. One person could just actually buy a copy. Biglang isang copy para sa 20 ka or 30, you know. But kumbaga, right now, it's just really about, of course, it will be, you know, something na may maniniwala para na, ay, gusto ko itong mga ito. Pinagtripan nila itong mga ito. Mga artista itong mga ito na nag-enjoy, supportahan ko ito. May mga taong gano'n na naniniwala. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin sila sa gano'n. And actually, ang okay nga, nakakatuwa kasi may mga kaibigan kaming nasa seryoso. Feel talaga nila yung pagiging musikero. Sila pa yung parang interesado sa part. Not because, dahil siguro may nakikita sila sa amin na ay, ba't sila napupull off nila, nag-trip lang sila, lumalabas yun dun sa content eh. Ang maganda dun, sinusuportahan kami ng mga tao ngayon. Actually, dun kami naging parang, uy pare, meron tayong maganda pa ng ginagawa. I mean, ayokong banggitin kung sinong banda eh, pero actually, kaklase ni Paolo siya. Hindi ko na sa mayroon yan. No? Pero dun kami nakakaano kasi pare, right now yung for the second album, wala pa, hindi pa namin alam kung ano magiging resulta ng una. Sigurado may second album na. Tapos yung second album, gusto namin makipag-collaborate sa mga legit na OPM artists at banda, na sila pa mismo yung gustong May trip ko. collaborate. Ako tingin ko it's something, kung pinakabentahan, it's just something different. It's, hindi kami nagpapatawa. Pero somehow nakakatawa yung ginagawa namin. Gago yung mga video namin, pero hindi kami mukhang gago. Ito si Rod, medyo, bigay mo na yan, gago, mukhang gago. Pero ang amin is, it's all, into one. Yung creativity na bibigay namin, per song may video na agad. So yun yung, namin, feel good naman yung music. So hindi ko alam kung, I really don't know how to, kung paano mo ipapackage siya as one group. Hindi ko nga alam kung paano tatawagin yung grupo namin. Sabi ni RJ, hindi ka nga boy band, pangit na. Tatandaan na natin, boy band. Backstreet Boys na, buo pa rin. Ang tsatsado na. kami, ayaw namin maging boy band. Si Rod niya boy band. Di bagay kay Antonio, macho, tas boy band. Hindi talaga. So, but sabi nga niya, we're a brotherhood who makes music that we enjoy. But hopefully, people who will listen to it enjoy with us. Hopefully. Kasi originally silang apat. Paolo, Wala ako dyan. Padilla, Antonio, Rod, Phil, Dos. Yung naging kompleto Ito na. naging 5 kami. Parts, minsan. Minsan Parts. ginagawa namin parts. Pero yan na yan. Part na pinakilala na namin. So, basta, yan ang tawagan namin. Part. It's part. Ganyan. Ano gano'n na? Yun lang. Stupid. Grabe. Ang talino kasi ng mga tanong. You mentioned about yung mga videos kasi your videos are very impressive. May hands-on ba kayo sa paggawa nito? I mean, may mga ideas kayo na pumapasok Lahat sa... yan namin. Lahat. Talaga. Lahat. Pera,
pagpo-produce, concept, lahat. That's why we take pride on that na nagagawa namin yung gusto namin. Kasi nga, yung naging yung initiative na namin na masyado na kaming ito, tagal na sa bubble gum ako, medyo matagal na rin akong nag-artista, medyo naging dikahon na yung ginagawa namin. And then we wanted to take our own initiative na makagawa ng gusto namin. And how do you do that? You produce your own. So yun, mapunta kami na. Kasi mga babae naman, sa kanya lahat niniwala ko. Hindi, totoo. Pag kailangan namin ng babae sa video, mukhang to. May standards tayo. May standards Quality to. naman. Kita na, wala namang pangit yung sa gold pill yan. Kasi nga akala ng lahat, lesbian siya. Lahat ng babae akala lesbian siya. Akala nila, hindi ko sila mamanya. Nagtitiwala. Hindi, pero yan, yung videos, lahat, that's ours. Concept, kwentuhan yan. Merong naglilid. Minsan may pinapadirect kami, pero yung Huli Ka Balbon, basically halos lahat kami na yun. Yung nag-take lang ng animation. Pero producing wise, that's Antonio, Dos, saka ako. Ako kung mapapansin niyo yung mga music video namin, nilalagyan ko ng ibang lingwahe. Ito, yan. Kasi lumaki akong Baguio, lumaki akong Pampanga. Yung Cebuano na lang hindi ko nagagawa, which is the next album na yun. So, basically, gusto ko lagi may ibang lingwahe ilalagay ko. Si Tonyo, tahimik yan, tapos bigla na maglalabas ng idea. Unorthodox, eh. Sobrang unorthodox. Yung kwek-kwek, anong language mo? Ako Pampangan. Pampangan. Sa Balbon, Ilocano. And may agad-agad, pag napakinggan ng mga tao sa bubblegum yun, or sa pag nakita yung video, may market ka na agad kasi mga Ilocano natatawa kasi kalokohan din naman talaga sila sa pag nakikita mo mga comments sa YouTube tungkol sa pag-Ilocano niya, iba-iba na eh, di ba? So pati yun, pag yung sa kwek-kwek, Kapampangan naman, iba rin. So mas malapit lang ba sa tao? Automatic naman yun pag may naisip akong idea, text ako sa kanilang lahat. Pero syempre, mas busy sila sa mga taping, tapos si Dos kasi ang mas focus sa pagdating sa pagpo-produce kasi line niya talaga pag-produce. So madalas kami ni Dos ang nagko-connect pag mga nagsisimula pa lang ng mga ideas and concept. Tapos mabilisan naman lahat kumo-connect na. Hanggat nandito po kayo para suportahan kami, nandito po kami. Kami, huwag nyo kami suportahan, wala kami pakialam. Andito kami. Gagawa kami ng gagawa ng music. That hanggang sa suportahan kami ng tao. Because we're doing, hindi naman namin pinipilit eh. Hindi namin pinipilit. We just do what we see na masaya. And I'm sure eventually people will see that. Na hindi pilit yung ginagawa namin. The only time siguro that we will stop making music and doing videos that we do, pag kami na mismo yung ayaw namin, di ba? Kasi ayoko makita ng tao yun. Ito makikita mo yung closeness ng grupo, makikita mo yung grupo. Walang tiwalag sa paniniwala. Lahat kami naniniwala na okay naman yung ginagawa namin. It started when si Ogie Alcacid, we have to basically, it's an awakening thing for us. Kasi Bubble Gang is a solid bubble gang. We came in, kailangan ko sabihin kasi yun naman talaga yung totoo eh. Nagkaroon ng time na he was leaving the show. So kami yan to, si Ogie mawawala sa Bubble Gang. Ano to? Ano nangyayari? What's gonna happen next? Then, naisip namin na we've been part of Bubble Gang for like what? Ang tagal na natin dito. Ano to? Wala tayong gagawin. Parang ayaw namin yung Antonio. Parang sabi nga ni Antonio, oo nga, Dus, wala akong mapapakita sa kanapon na isang bagay na tayo yung nag-umpisa. Yun yung pinagugutan niya eh. We just had to come up with something. Yun yung parang nag-gising sa amin na, bro, we can't be like this. We have to do something. Bakala na kung ano, kung kakagating ba ito o hindi. At least we tried. So yun. And then yun na, lumabas yung kwek-kwek. Then, si Paolo was active again. Kasi there was a time na si Paolo, he was doing semi-regular, pero nagiging madalas. Kadalasan, pag walang Alcacid, may contest. Pero nung lahat sila malungkot sa pagkawala ni Ogie, ako masaya. So, naging active. Nirig ko yun. Paalis na. So yun.
Hindi naman dahil kailangan namin step off, di ba? Pero gusto lang namin talagang hindi pwede to. Hindi talaga nag-umpisa eh. Kasi inisip din namin, paano to kung nawala na to eh, mahal na to parang double gang is what. Lahat kami tumanda na to. Yun nga, yung Hooligan Balbon is again based on true events, not our experiences though. From friends who are men. Kinompose namin grupo yun, yung 5, with the help Indio Ay, na si Pao, Roger. Feeling namin, kaya ito yung naging career single. Kasi nga, yun nga, pinaka-catchy. Kasi Kito, kahit 4 years old. Nag-question siya. Mas very easy, easy listening yung Maganda pakinggan. Maganda may, pakinggan, may iba naman. madali Puro hip-hop, pakinggan. reggae naman. Kaya sa'yo mo, bastos kayo. Mamin ka na. Mamin ka na. Yun. So feeling, tas again, it was the highest, pinakamabilis na angat namin sa YouTube. Na wala pang isang buwan, 900,000 na. 1M. Pag 1M na. So, Ang organic. Organic. nang walang promo yun, bubble lang. So, doon namin na-realize na kahit pa paano inaabangan naman pala, may cult following naman pala. At dahil may cult following kami, ang sunod namin, mag-aalay kami ng beer can. Cool to pala. Little Nanay sa GMA. Siyempre, Bubble, 27 years na po akong artista. Simula po ako sa ABS-CBN. Okay ba po, nasa GMA na po ako. May 2 po akong anak na babae. Sa ginagawa. Ayun. Ikaw, Rod. And I believe, kasama si Chris Chu, educational Sunday science show. Tapos, kasama pa rin kami ni kasama pa rin kami ni Moy Moy. As Moy Moy Palaboy, nagigig kami regular sa Paboy Grill. With band. So, music, pa rin, related pa rin ako every week. Kasi minsan-minsan sa Bubble Gang kung meron. Ayun, Bubble Gang. At aside from Bubble Gang, sapatero po ako. Oo. Ako ng sapatos. Magaling na sa patero si Antonio. You have a shoe company? Meron. Marikina? Roots in Baguio. No, from Cebu. Cebu. Pero inilipat namin yung office dito sa Marikina. Nahihirapan na kami sa shipping. So, kami, distributor ako ng ako ang nag-distribute sa Robinson. RJ. Wala ko, kapatid pa rin ng Daniel. Yun na yun. May kailangan ba yung malaman? Ako na ang owner ng GMA ngayon, actually. Joke lang. One Tamad. Kasama si Chef Cadayon, Bubble Gum. At may 2 anak na rin ako. Nakatira ako sa Paranaque, sa Merville. Tapos yun lang. Story of my life. Nagtulong tiwaan. Ako naman Bubble Gang, tapos kakatapos na nung isang show namin actually last year. Pero gumagawa rin ako ng movies na I'm co-producing with Viva and hopefully with Star Cinema as producer. That's it. Pero puro movie. 2 years ago, nag-start ako mag-produce for MMFF. I don't know kung narinig yung 10,000 hours. Yung dito niyo yung I'm one of the producer. May partner ako may mga partner ako. Pero most of the time talaga, dun na talaga ako parang napupunta. Yun din talaga yung gusto ko talagang gawin. Yung talagang gawin yung mga nakikita ko gusto ko gawin. Alam mo yung ganun. So, but lately, napupunta ako sa mga festivals. More on mga music festivals na concerts. Medyo doon ako nakikiliti ng konti. Which nung umpisahan ko 2-3 years ago, umpisahan ko sa Camsware. Tapos yung huli, gumawa kami sa Ilocos.